Hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nire-review natin ang mga iba't ibang klaseng toys na makita natin sa market base here in the Philippines. Now, before we start, please don't forget to like this video, especially if you like flying insects. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you can get notified every time we have a new video. Now, with all that, let's get it on! Now, here's the toy that we're going to review for today. This is the Transformers Legacy Waruder Parasites. So, technically, this one is a recolor version ng ating Kingdom Waspinator. And as we start, let's take a look muna sa kanyang details. As you can see, sa kanyang face, ang ganda ng mold ng face niya, no? And itong head niya na to, merong pipe lighting. Pag sinabi natin pipe lighting, pag nailawan itong sa likod niya, akala mo nagla-light na rin yung mata niya. Yan. Pakita natin sa may ilaw. Ayan, no? Nakita niyo, pag hinaharangan ko yung likod niya, yan, nawawala. Pero, it's because yung light nag-see through doon sa mata niya, galing sa likod. Which is, ang ganda nun. Ang ganda nung ganong klaseng effect. And I wish, di lang some kundi lahat sana, is nagawa nila ng pipe light. Kasi alam nyo guys, before, yung mga Transformers is like parang mandatory na kailangan meron silang pipe light sa mata para at least maganda talaga tingnan pag nasisinagan sila ng ilaw. Akala mo nag-glow din yung mata niya. Ang ganda, di ba? I don't know kung bakit tinanggal nila sa mga previous lines na. Anyway, moving forward pa sa kanyang details. Gold na gold yung mata ng insect niya. Okay, ang ganda no combination ng purple and black. Na red ang kanyang wings. Nandito yung kanyang gold butt. Ayan. And para sa kanyang articulation, ng head niya is on a ball joint. Kaya naiikot pa yan ng ganyan. Okay? Wala siyang gaanong look up pero yung look down niya yan. Basta ganyan lang yung up and down ng ulo niya. And ang kanyang arms wide open. Kaya niya. And then natataas pa yan ng ganyan. And then meron siyang bicep rotation dyan. Yan, para sa kanyang muscles, ang kanyang elbow bend, yun. Ayan, pwede rin siya maging komang. And then sa kamay niya, naiikot din. Yan. Okay. Pagdating sa waist niya, meron siyang articulation dyan na pwedeng maikot ng isang buyan. Ganyan. Legs niya, kaya niya ating Van Damme split. Yan. Lahat ng legs na split. Kaya niya mag-high kick ng ganyan. And then back kick ng ganyan. And then, kaya niya magpaikot-ikot ng ganyan yung legs niya. Konting articulation dyan sa kanyang thigh. Knee bend, ganyan. Pwede rin siyang mapilay sa knee bend niya. Pagdating sa paa niya, ito yung kanyang tiltage. Yan. Other than that, yung iba, na-articulate din naman. Especially, mga insect legs niya. Of course, na-articulate yan. And, itong antenna niya, na-articulate pa rin naman. Yung sa wings niya, naka-ball joint naman yan. So, naro-rotate yan either way. Now, itong Waruder natin, ang mga accessories niya is meron siya dito, of course, yung kanyang bat gun. Tagot ka kay Batman. Yung bat gun niya na pag pinanpeg natin yan dyan, ayan, pwede mo ilagay yan dyan. Then, yan na yung kanyang gun. Okay? And yung isa pa niya accessories na nagustuhan ko rito is that meron siyang alternate head. Yan, ang alternate Waruder head. Actually, itong head din niya na to, itong alt head niya na to, is naka-pipe light din. Ayan, diba nakikita nyo? Kasi tumatagos din yung light dyan sa likod. Parang may mukha din dito, no, sa likod. Parang another mukha. Pero design lang pala yun. So, ayan, tumatagos talaga yung light dyan. And pwede natin mapalitan yung head niya just by popping off itong head niya na naka-ball joint lang naman. Then, kukunik natin. Yan. Actually, ako mas prefer ko ito. So, since this one is a real recolor lang ni Waspinator, mas prefer ko itong head na to. Para at least magkaiba naman sila ng head. Since magkaibang character naman sila. So, para sa kanyang transformation, kunin natin muna itong kanyang weapon. Ibalik natin niya sa kanyang butt. At baka ano pang mangyari. And then, first na gagawin natin is that unpeg muna natin sa harap yung insect niya. And then, spread muna natin itong hands niya dyan. And then from here, hatakin mo itong buong portion na to.
itong front niya. Yan, pag ganon. So, akala mo i-unpeg mo lang siya sa likod, pero no. Actually, parang mas maganda kung hatakin mo siyang pag ganon. So, either head, pwede mo siyang ma-transform kahit itong Waspinator head niya or itong Parasite Warodor face niya. Pwede yan. Okay, so yan. And then, may parang maliit na peg dyan eh. You know, parang square peg. Doon yung pupunta. Sa maliit naman na square peg doon. Yun ang mag-secure dito sa kanyang batok. Yan. And actually, itong head na to, pag naka-robot mode siya, even sa ibang copy ng Waspinator, ito yung isa sa mga makukulit. Minsan di mo papansin na nakasarado na pala kasi walang nagse-secure sa kanya pag naka-open siya. Pero technically, pag naka-robot, naka-open yan eh, di ba? So, i-close lang natin yan dyan. Yan, pwede mo na i-open yung mouth niya na yan. Then from here, pwesto mo na yung hands niya, pag ganyan. Dito sa kabila, pwesto na natin. Yan. Pwesto na natin insect legs niya. Ganyan. Then, hayaan muna natin yan dyan. Then, dito sa lower part, bababa natin to, hatakin natin yan ganyan. Then, rotate natin yan. Okay. So, pag na-rotate mo na yon, itong portion na to, doon siya mag-limit. Yan. Pag ganyan. Yan. Okay? So, doon siya mag-collapse. And then, itong mga legs niya, ipepwesto mo na ng ganyan. Madali lang naman kasi i-align mo lang yung mga gold bars niya dyan. After nyan, close na natin tong feet niya. Close mo na natin yan. And then, from here, ang mangyayari is that, pag naka-fold niya, mapapansin ninyo, you know, parang meron siya doon naka-letter U na parang peg. Yang dalawa na yan, doon yan, mapupunta sa parang mahabang peg niya na yun. Yung dalawang purple na yun, doon sila sisiksik. Ang gagawin mo lang, parang i-align mo lang siya accordingly. Tapos itong paa niya, pwede mo na rin ipeg yan. So yun, no? Parang isisiksik mo lang din. So parang ganun din yung magiging mangyayari doon sa pinakaloob niya. Parang pakikiramdaman mo na lang na nakapeg na kaya siya. Parang ganun. Okay, so technically, ayan lang naman yun eh. So yan, napeg na natin siya. So yung wings niya ngayon, yan, ayusin na natin. Yan, okay. So yung mga insect feet niya, i-align lang ulit natin yan. Ganyan. Yan. Okay? So, yan na. So, kung papansinin ninyo, parang awkward talaga itong portion na to nung sa insect niya. Kasi parang nagkaroon siya ng spike sa chest area. And then, yung position ng pagkabubuyog niya or wasp niya is parang paslant eh. No? Hindi siya straight eh. Parang in-expect natin naka-straight pero parang naka-curve siya ng konti. Okay, so ayan na si Warodor Parasite para sa kanyang Wasp or Beast mode. Check muna natin yung kanyang details na malupit. Maganda naman yung eye niya, at least yung gold niya dyan, no? Yung mga polka dots pa. And complemented din naman yung red color, translucent wings niya para sa black color niya and purple and gold, di ba? Gold bar talaga. Yun. Sa kanyang alt mode, ito talaga yung pinaka-weak spot niya. Ito yung parang pinaka-weakest area niya. Okay, sa articulation niya, of course, yung wings niya nga is naka-ball joint, so pwede ma-articulate yan. Hindi na naka-pipe-like yung mata ng insect. Yung antenna niya, pwede pang ma-rotate yan. And then yung insect mouth niya. Okay, and then of course yung mga feet niya, wherein ayokong i-articulate yung feet niya kasi every time na in-articulate yung feet, natatanggal nga yung peg niya doon sa loob. So anyway, ayan na si Warodor sa kanyang Parasite mode. Para sa kanyang height, hanggang sa head niya, less than 5 inches. Almost 5 inches na siya. Sinukat pero kinulang. And right now, let's compare him muna dito sa ating Generations Waspinator. Of course, ang ating Legacy na black din. Scorponok sa ating Toy Accurate color. And nandito rin ang ating Golden Disc Collection na si Pterosaur. And maganda, join na rin natin ang ating classic vintage na Megatron. Yan, ang laki niya. Nakakatakot. So yan ang ating size comparison. So if you are planning to buy this toy, ang price range niya is around 1,400 up to 1,900 pesos. Depende na lang again kung sa market, kung saang market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. So there you have it now guys, ito na ang ating Transformers Legacy Beast Wars Warodor Parasites. So what do you think of this figure guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, this one definitely is a go. Why?
Because sabi ko nga sa inyo, this one is another character. Hindi siya yung basta recolor lang. Although galing nga din siya sa Kingdom Waspinator na mold na iniba lang yung color niya, pero at least 'di ba, nag-effort sila na maglagay ng alternate head. Buti na lang nag-alternate head sila kasi kung medyo same lang lahat, color lang, parang mapapaisip ako na kukuha pa ba ako, almost same lang naman, parang ganon. Pero at least nga may alternate head siya, so gagamitin ko yung alternate head niya para magmukha siya talagang ibang character compared doon sa Waspinator. Although Generations Waspinator naman yung meron ako, pero syempre, iba pa rin pag iba yung mukha niya. So, other than that, aesthetically, maganda naman siya. Yung color niya na gold and purple, nag-complement. Especially, mahaba niyang wing na translucent thread sa likod. Totally na talaga nag-complement sa color scheme niya. And isa pa sa nagustuhan ko is ito nga kanyang light piping sa kanyang head. Although, ang downside lang ulit, tulad ng mga nauna pa or even nga itong Generations na copy natin ng Waspinator is itong chest area. Kasi itong chest area na to, supposedly, nakabukas talaga yan. Yan! Naka-open yan. Even yung copy na to ng Generations, ang hirap pa sunurin itong chest area na to. Ganon din sa Waspinator na Kingdom, ganon din dito kay Parasite. Yan. And also, isa pang downside niya is yung mga tabs niya dito sa part na to, sa chest area niya. Ayan o, parang wala lang eh. Dapat at least man lang mas maganda yung hold para mas secure yung area niya. Hindi siya yung basta-basta lang biglang naaantab. Even yung kanina, 'di ba, sa kanyang beast mode, yung mga part na yun parang imimit mo lang sila doon, then sila yung sisiksik doon. Yun na yung magiging security ng peg na yun, ng buong portion na yun, na medyo nakakailang kasi parang tsambahan na ilalagay mo lang siya doon. Okay, so yun yung mga downside lang nitong mold natin na to. Pero other than that, kung i-display mo lang siya, kung isasama mo siya sa the rest ng Beast Wars mo, I think yung color scheme niya aesthetically, magbe-blend in siya sa kanila. So, there you have it now, guys. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below. Once again, it's me, Pinoy Toy Review, signing out.